Kapag nagsanib ang kapangyarihan ng Avatar at Lobo, kaya ba nilang tapusin ang lagim ng reyna ng mga ipis? O ito na ang huling gabi ng kanilang kaharian? Ang nakaraan. Sa naganap na revelasyon, nalaman na si Sean ay isang tunay na Avatar na isinugo ng kanilang hari upang hanapin ang itinakdang reyna ng mga Avatar. Si Mother Lu ang lihim na nagbantay kina Habibi at Cindy mula pa noong sila'y bata. Ngunit may mas malalim pang katotohanan. Si Habibi ay pamangkin ni Mother Lu sapagkat magpinsan sila ng kanyang ina. At si Habibi ang itinakdang reyna ng mga lobo. Noong unang panahon, winasak ang kaharian ng mga lobo matapos itong salakayin ng mga halimaw na ipis sa pamumuno ni Bugris, ang malupit na reyna ng mga ipis. Layunin ni Bugris na sakupin ang lahat ng kaharian kabilang ang kaharian ng mga Avatar. Ngunit hindi niya ito mapasok sapagkat tanging mga Avatar lamang ang may kakayahang magbukas ng lagusan patungo rito. Ang pagbagsak ng kaharian ng mga lobo. Sa digmaan ng mga lobo at mga ipis nasawi ang ina ni Habibi bago tuluyang bumagsak ang kanilang kaharian. Inutusan si Mother Lu na itakas at itago si Habibi. Binigyan siya ng sapat na kapangyarihan upang maprotektahan ang tunay na reyna ng mga lobo. Dinala niya si Habibi sa mundo ng mga tao at ipinagkatiwala kay Rekmar. Si Rekmar ay kilalang magnanakaw ng manok sa buong bayan. Nang malaman ni Mother Lu ang problema ng mga tao sa sunod-sunod na nakawan, agad niyang inimbestigahan kung sino ang salarin. Doon niya nalaman na si Rekmar ang matagal nang may sala. Naisa na siyang parusahan ni Mother Lu, ngunit nauwi ito sa isang kasunduan. Ipagkakatiwala ni Mother Lu kay Rekmar ang pag-aalaga kina Habibi at Cindy, kapalit ng pagtigil nito sa pagnanakaw. Mula noon patuloy silang binantayan ni Mother Lu mula sa anino. Ang patuloy na pananakop, samantala patuloy ang pananakop ni Bugris. Wala siyang pinipili. Kahit maliliit na bayan ay kanyang winawasak. Alam niyang sina Habibi at Cindy lamang ang may kakayahang pumigil sa kanyang paghahari ng lagim. Kaya nais niya silang patayin bago pa nila ganap na makontrol ang kanilang kapangyarihan. Tuwang-tuwa si Bugris nang mag-away sina Cindy at Habibi. Ngunit nang magkaayos ang dalawa, nagngit-ngit siya sa galit. Agad siyang nagpadala ng hukbo ng mga halimaw na ipis. At dito nagsimula ang pinakamalaking digmaan. Ang malaking labanan. Nagsanib puwersa ang Avatar at ang Lobo. Napalibutan sila ng napakaraming halimaw. Sa gitna ng madilim na kagubatan, muling nag-anyong Avatar sina Cindy at Sean. Samantalang nagbago ng anyo bilang mababangis na lobo sina Habibi at Mother Lu. Umalulong ang mga lobo. Naglalagablab ang kapangyarihan ng mga Avatar. Isa-isang bumagsak ang mga halimaw, ngunit tila walang katapusan ang kanilang bilang. Sa kasagsagan ng digmaan, isang kakaibang futuristic na eroplano ang biglang lumitaw sa kalangitan. Bumuga ito ng malalakas na sandata na tumama sa hukbo ng mga ipis. Sa loob lamang ng ilang sandali, naubos ang mga kawal ni Bugris. Nanginig sa galit ang reyna ng mga ipis. Naubos ang kanyang hukbo, ngunit hindi ang kanyang poot. Ang misteryo, ngunit isang tanong ang bumabalot sa gabi. Sino ang misteryosong piloto ng eroplano? Kaalyado ba nila? O panibagong banta? Para sa tingin mo, sino ang nasa likod ng futuristic na eroplano? Kaibigan ba? O mas mapanganib na kaaway? I-comment ang hula mo. Pin-like at i-follow para sa part 6.